Kaliwat ka ng insidente ng pamamaril ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang isa sa mga namatay na biktima, kaanak pa raw ang bumaril. Paspasan natin ang ilang krimen sa probinsya. Barangay Kagawad na suspect sa pamamaril sa isang babae, arestado sa Lipa, Batangas. Nakuna ng CCTV ang pamamaril sa 51 anyos na biktima hanggang sa pagtakas ng suspect sakay ng e-bike. Bagamat tumangging humarap sa kamera, sinabi ng suspect na nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Nakuhanan siya ng baril na anya'y pinahiram lang daw sa kanya. Sinisikap ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na mahinga ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sa bayan ng Alang-Alang sa Leyte, tinambangan ang service vehicle ni San Isidro Mayor Remedio Veloso na pauwi na galing Tacloban. Sugatan ng driver na tinamaan ng bala sa likuran. Wala sa sasakyan si Mayor Veloso, pero kumbinsido siyang siya talaga ang target. Patuloy ang investigasyon. Matadero sa Talisay, Cebu, patay matapos barilin umano habang naliligo. Kaibigan ng biktima ang suspect ayon sa ka-live-in partner ng biktima. Ayon sa pulisya, lumalabas na sangkot ang dalawa sa kalakalan ng droga. Tinutugis ang suspect at patuloy ang investigasyon. Negosyante naman sa Pasay City, Iloilo ang patay sa pamamaril. Hawak na ng pulisya ang suspect na itinuro ng saksi. Todo tanggi raw ito pero hindi na nakuna ng pahayag. Inaalam pa kung sino ang utak sa pagpatay na ang tinitingnang motibo ay galit o kompetensya sa negosyo. Lalaki sa Cagayan de Oro City, kritikal matapos umanong barilin sa ulo ng sariling kaanak habang pauwi na ng bahay. Agad tumakas ang suspect na patuloy pang hinahanap. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.